Okay, so ang theme po natin is about strongholds. Part 2 po ito ng ating spiritual warfare. Hallelujah. So, strongholds o kuta. Kuta. Ano nga po ba ito, no? Sasagutin po natin ngayong umaga. Text po natin ngayon is 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Ayan, basahin po natin. 2 Corinthians 10, 4 to 5. Good morning po sa ating lahat. Maganda ho ba ang audio sa atin? Ayan, may nakita akong nag-like kanina eh. Ayan. Okay, so sabi po niya dito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Okay, so Tagalog natin. Sabi po dito, sapagkat ang sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos sa paggiba ng mga kuta. Ibinabagsak namin ang mga maling pangangatwiran at bawat bagay na nagmamataas laban sa pagkilala sa Diyos at binibihag namin ang bawat isip upang sumunod kay Kristo. Okay, so ano po ba ang ibig sabihin, mga kapatid, nitong strongholds, no? O kuta? Kuta ng kaaway na sinasabi niya po dito sa ating teksto. Okay? Sa English po ang meaning. A stronghold is a fortress or a place of defense. Okay? Spiritually, it refers to wrong thoughts, belief, habits, fears, sins or lies that gain control over a person's mind and life. Yan. Ang strongholds po, mga kapatid, ay isang matibay na kuta o strongholds sa spiritual na kahulugan. Ito ay maling pag-iisip, paniniwala, ugali, takot, kasalanan o kasinungalingan na kumukontrol sa isip at buhay ng isang tao. So, ang strongholds sa konteksto po ng Biblia ay hindi po isang simpleng matibay lamang na lugar, kapatid. Ito ay tumutukoy sa spiritual na kuta. Matibay na hawak ng kaaway sa isipan, puso o buhay ng isang tao. No? So, dito po, mga kapatid, tinatawag ito na kuta, matibay na tanggulan o malalim na pinaghaharian ng kaaway sa isip, sa damdamin o buhay ng isang tao, mga kapatid. So ito ay maaaring maling paniniwala, paulit-ulit na kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya, takot, galit, no? Kapaitan, bitterness, pagkagumon o anumang bagay na humahadlang sa tao na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang scripture na binasa po natin kanina, 2 Corinthians 10, 4 to 5, ang sandata ng ating pakikilaban ay makapangyarihan sa pamamagitan po ng Diyos upang gibain ang kuta na yan o ang strongholds na iyan. No? Ang ating sandata raw sa ating pakikipaglaban ay makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos. So involved po dito ang Panginoon, ikaw at ang Diyos, para gibain ito o sirain ang strongholds na ito. No? So, a simple definition na pwede nating ibigay about strongholds is a spiritual fortress where Satan tries to keep a person in bondage. Ayan. No? Ang stronghold ay isang spiritual na kuta
kung saan sinusubukan ni Satanas na panatilihin ang isang tao na naaalipin o pananatilihin niya sa pagkaalipin, sa kasalanan, sa takot, sa kasinungalingan o sa maling pag-iisip. Ayan po. Okay, so halimbawa po ng strongholds o kuta ng kaaway. Isa po dito yung tinatawag natin na fear. Takot. Bibigyan ka niya ng takot. Kaya ang takot, hindi galing sa Diyos yan. Galing yan kay Satan. Lalo na pag ang pagkatakot na nararamdaman mo ay yung parang natatakot ka sa maraming bagay, your future, everything, ano. So, pangalawa po, unbelief. Ang halimbawa nito, kawalan ng pananampalataya. And next is bitterness, kapaitan, yung mga sama ng loob, hinagpis ng buhay mo. Okay? At next po dito ay pride, pagmamataas ng isang tao. Kuta yan ng kaaway. Strongholds yan ng kaaway, no? So, ano pa? Addiction, pagkalulong sa anumang klase ng addiction. Hindi lang po yan ang addiction ay drugs addiction. Maraming klase ng addiction, mga kapatid. Tulad dun sa mga gustong-gusto mong ginagawa at sa ginagawa mong iyan ay nakakaabala sa relationship mo sa Lord. Kinukuha niya lahat ng addiction mo, ng attention mo because of that addiction. Okay, so dito makikita natin na kina-captured niya, na-addict ka na doon. Like cellphone, no? Na-addict ka sa cellphone, mas gusto mo nag-i-scroll ng cellphone mo rather than mag-pray, rather than umattend sa church, sa mga Bible study, prayer meeting. Mas mahalaga na may time ka sa phone rather than anything, you know? So that's addiction. And lust, yung lust of the flesh natin. Masamang pagnanasa ng iyong sarili. Okay? Lust of the flesh. Anger, galit, dami. Pwedeng strongholds yan. Pwedeng maging kuta yan ng kaaway. Galit sa puso. Mga kapatid, once hindi mo inirelease yan sa puso mo, no? Ito po ang magiging strongholds ng kaaway. Okay? Lust, anger, false belief, maling paniniwala. Hindi ka naniniwala dun sa sinasabi ni Lord sa iyo, sa mga salita ng Diyos. Pero mas maniniwala ka dun sa mga false belief, maling paniniwala, mga kapatid. So that's the examples of strongholds. No? Hindi lang i-define natin ito para maliwanagan natin, but binibigyan natin ito ng examples na ito po ang pwedeng strongholds or pangutaan ng kaaway sa buhay ng bawat believers o unbelievers. Okay? So, sa madaling salita, good morning, Pastor Esmeralda Agustin. Salamat. Sa madaling salita, ang strongholds ay isang kuta ng kaaway. Okay po? Salamat sa mga nagla-like. Okay? Salamat sa inyo. Hindi ko kayo ba isa-isa kasi hindi pa naging para parang yung names ninyo, but nakikita ko po kayo. Good morning sa atin. Okay, so pagpatuloy natin. Sa madaling salita, ang strongholds ay isang kuta ng kaaway sa isip o puso ng isang tao na kailangan gibain mo, ikaw mismo, sa sarili mo. Eh, hindi naman gigibain yan ng iba. Ikaw mismo ang gigibain yan. Sa pamamagitan ng Word of God. Oh, Ate Seni, good morning. You know, watching po ang ating Ate Seni. Sinaida Diwan, no? Ayan. Saan daw po natin ito magigiba? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, panalangin at kapangyarihan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu. Okay, so ang tanong, pangalawa, mga kapatid, dinefine natin, sinabi natin, pinaliwanag natin, inilarawan natin kung ano ang strongholds, ano ang mga examples nito. Pangalawa po, paano nabubuo ang strongholds? Paano po nabubuo itong kuta na ito o strongholds ng kaaway sa buhay mo, sa puso mo, okay? Strongholds
begins when a person repeatedly believes the enemy's lies instead of God's truth. Okay? Yan po ang totoo, mga kapatid. Nabubuo ang kuta o strongholds kapag paulit-ulit na pinaniniwalaan ng tao ang kasinungalingan ng kaaway kaysa sa katotohanan ng Diyos. Okay po? Hallelujah. So, saan natin makikita iyan? John 8:44. Sabi niya doon, kayo sa inyong amang dyablo at ang mga nasaan ng inyong ama ang ibig ninyong ginagawa o gawin. Siya'y mamamatay tao. You see Satan's work. Siya'y mamamatay tao. Buhat pa noong una. From the beginning. No? At hindi nananatili sa katotohanan. Sinungaling siya. Hindi siya nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Okay? Pag nagsalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya nang mula sa kanyang sarili, mga kapatid, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng ito. Okay? That's Satan. Itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na ang dyablo ay mamamatay tao. Mula pa noong una, from the beginning, noon pa, bago palikhain ang mundo. Sinungaling na po ang dyablo. So, mamamatay tao siya, hindi naman yan pupunta para patayin ka niya. Pero spiritually, kapatid, unti-unti kanyang papatayin. Aalisin niya yung sigla mo, yung joy of salvation mo, hanggang sa ayaw mo nang umattend sa church. Ayaw mo nang makinig ng salita ng ating Panginoon. That's Satan's work. No? Simula pa lang, siya ay sinungaling na. Siya ay nagdadala ng kasalanan at kamatayan sa sanglibutan. He is the author ng sin, kasalanan, and death sa sanlibutan, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi nananatili ang katotohanan. Walang katotohanan sa kanyang likas na pagkatao. Siya ay dyablo, no? Ama ng kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan, panlilinlang ay nagmumula sa kanya. Hindi po galing sa Diyos yan. Galing po kay Satan. So, kaugnay po ito sa spiritual warfare. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin, kapatid, na isa sa pangunahing sandata ni Satanas ay kasinungalingan. Ginagamit niya ang panlilinlang upang mabuo ang strongholds, kapatid, sa isip ng isang tao. Okay? So, ang panlunas dito ay ang katotohanan sa salita ng Diyos against that lies of the enemy. Mula diyan sa kasinungalingang iyan ng kaaway, ang panglaban mo, ang sandata mo, kapatid, para hindi po siya magtagumpay sa iyo, ay ang salita ng ating Panginoon. John 8:31. Okay? Hanggang 32. Ang sabi niya po doon, ano sabi niya doon? And you know the truth, and the truth shall set you free. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Oh, hallelujah. Kapag nalaman mo ang katotohanan ang papalaya sa iyo. Because maraming lies ang kaaway sa mundo. Sa Romans 12:2, sabi niya, huwag kayo makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang katotohanan sa Diyos, mabuti at kalugod-lugod at ganap sa Kanya. Okay? So instead na tayo po ay maglaro sa mga bagay na nasa mundong ito sa ating mga pag-iisip, kailangan gamitin mo ang salita ng Diyos bilang isang weapon, bilang isang panglaban sa kaaway. Sinabi na natin, inilarawan natin kung paano niya tayo inaalilaw, no? Nililin lang. Pangatlo, paano natin winawasak ang strongholds? Paano mo ito sisirain? Ang strongholds na ito sa buhay mo, kapatid. So, through God's power. Okay? Ito po, through God's power, powerful weapons. Ano po yung God's powerful weapons
ng Diyos sa buhay natin na mga anak niya, mga Kristiyano. Paano mo ito wawasakin? Paano mo ito sisirain, kapatid? So sabi niya, the battle is spiritual. So spiritual weapons are needed. Kung ang laban natin ay spiritual na laban, kailangan din po natin ang spiritual na sandata, kapatid. Kailangan natin ang spiritual weapons. So, ano po ang una? Sinabi na natin kanina, the Word of God, Ephesians 6:17, sabi niya, tinalakay natin ito last time na nag-share ako sa inyo about munang yugto natin ang spiritual warfare, no? The Word of God. Sabi niya, 6:17, isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at dalhin niyo ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, Word of God, salita ng Diyos. Hallelujah. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. So, ang helmet po ng kaligtasan ay katiyakan ng ating kaligtasan kay Kristo na nag-iingat sa ating pag-iisip laban sa takot. Ayan, yung sample natin na pinangungutaan ng kaaway. Laban sa takot, kasinungalingan at panghihina ng loob. Ang tabak ng Espiritu, ito lamang ang nakakasalalay na sandata na baluti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang salita po ng Diyos ang ginagamit upang labanan ang tukso, ang kasinungalingan at pag-atake ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. Gaya ng ginawa ni Jesus nang siya ay tuksuhin, no? Ginamit niya ang Word of God from the Old Testament. Excuse me. Nirebuke po niya. Sorry po. Parang po kasi tayo sore throat, no? Nirebuke po niya si Satan through God's Word. So, ang mga pag-atake po ng kaaway ay gawin po natin ito. We need the Word of God. Okay? So, next, prayer. Kailangan po natin ang pananalangin. Ephesians 6:18, sa pamamagitan po na lahat ng panalangin ay pamanhik ay sabi niya, magsipanalangin kayo sa lahat ng panahon. Ephesians 6:18. Sabi niya po doon, okay? Kasi tinan niya po natin. Sa pamamagitan ng lahat ng panalangin at pamanhik ay magsipanalangin kayo sa lahat ng panahon sa Espiritu. At bagay na ito ay maging handa kayo ng may buong pagtitiyaga, pamanhik para sa lahat ng mga banal. Okay? So sabi niya doon, prayer. Manalangin tayo sa lahat ng panahon para magtagumpay po ang ating buhay spiritual. Hindi lang po sa Word of God, but prayer is the key. And next is faith. Ephesians din po, 6:16. Tinan natin, basahin natin. Bukod sa lahat ng ito, gamitin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang lahat na nagliliyab ng palaso ng masama. Okay, so, perfect. Sabi niya doon, bukod sa lahat ng ito, gamitin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Faith, no? Kailangan po natin ang ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan nito, sabi niya, mapapatay ninyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway, ng masama. Ang kalasag ng pananampalataya ay simbolo po ng matibay na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako sa atin araw-araw, mga kapatid. Naghahagis ang kaaway ng mga nagliliyab na palaso sa ating buhay everyday. Tulad ng takot, pagdududa, ano pa? Natatakot tayo sa lahat. Nagdududa tayo. May mga tukso, panghihina ng loob, mga kapatid, kasinungalingan. Ang dami na pwedeng palaso ng kaaway, gayang tikabusor, okay? Weapons ng kaaway, kasinungalingan, panghihina ng loob. Kaya yung mga may anxiety dyan, depression, that came from God. That came from Satan. So, kapag nananatili tayong naniniwala sa Diyos
at ang kanyang mga salita, napapawi po ang pag-ataking ito ng kaaway. Ang pananampalataya ang ating depensa laban sa mga panlilinlang ng kaaway sa atin, kapatid. So, huwag hayaang manaig ang takot at pagdududa. Itaas po natin ang kalasag ng pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagpapatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. At ito po ang magbibigay sa atin, kapatid, ng katagumpayan sa gitna ng espiritual na pakikipaglaban. Okay po? Ano pa ang pwede nating gamitin against the enemy? Holy Spirit, ang Espiritu Santo po, ang banal na Espiritu, kapatid, ay isang ikatlong persona ng Diyos. Siya ang hindi lamang isang puwersa o kapangyarihan, kundi isa po siyang persona na may pag-iisip, damdamin, kalooban. Siya ay Diyos kasama ng Ama at ng Anak. Kapag sa Kanya tayo nag-rely ng kalakasan, nandyan po siya sa atin 24 hours. Hallelujah. Hindi po niya tayo iniiwan. Nananahan po yan sa puso natin. Okay po? Siya po ang tagapag-aliw natin. Siya ang ating comforter. Sinugo po siya ng Diyos para sa atin. Siya ay guro. Nagtuturo siya ng katotohanan. Siya ang tagapagbigay ng kapangyarihan upang mabuhay ng banal at epektibo ang mga disipulo ni Kristo. Mga kapatid, mga saksi ni Kristo. Siya po ay gumagamay sa bawat mananampalataya sa mga katotohanan upang mabuhay po tayo sa espiritu ng katotohanan. Okay, saan yun makikita? John 14:26. Ngunit ang tagapag-aliw, ang espiritu, okay? Basahin natin. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay? So, very clear po. Ang Holy Spirit, mga kapatid. And Acts 1:8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, sabi niya doon. At kayo ay magiging mga saksi ko sa, okay, ituloy niyong basahin yun. And Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ay mga anak ng Diyos. So, gawain po lahat ito ng Holy Spirit. Kaya, hingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin upang tayo po, hallelujah, ay magtagumpay. Hallelujah, sa bawat buhay natin. Next po is worship and praise. Ginagamit din po yan ng ating Lord sa buhay natin. Paano po mawawasak ang strongholds? Okay, tinalakay na natin yan. Paano mawawasak ang strongholds? Worship and praise. Ano pa? Okay, ano yung sinabi natin kanina? Through the Holy Spirit, through the Word of God. Okay, ano pa? Through prayer. Hallelujah. So, ang dami, ano? Ano pa? By rejecting wrong thoughts. Oo. Maraming pumapasok na maling kaisipan dahil ang ating kaisipan is spiritual battles po yan. So, every thought must be examined according to God's Word. Dapat yung ating iniisip, kapatid, hallelujah, ay isinasangguni natin. Ipinapasuri natin ayon sa salita ng Diyos. Kung ito po ay ay kalugod-lugod sa Kanya. Kaya kapag ang iniisip mo ay mali, hindi po bless sa ibang tao, that's not came from God. No? Kailangan paglabanan mo ang pag-iisip mo na iyan. Dapat ang ating isip ay malinis, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Kaya dapat ang bawat pag-iisip natin nakasangguni sa Lord dahil yan po ang mga ginagamit ng kaaway na battle of the mind sa next topic natin yan, no? Sa ating mga isip. Kaya sabi nga niya, every thought must be examined according to God's Word. Dapat ang bawat iniisip natin ay dapat sinusuri ayon sa salita ng ating Panginoon. Okay, next, by bringing every thought into obedience to Christ, dapat ang ating isip, sumusunod po ito. Sinusurrender natin sa Lord, hallelujah, ang ating daily
ating pang-araw-araw na pag-iisip. Okay? Philippians 4:8, sabi niya doon, about things that are true, honest, just, pure, lovely, and praiseworthy. Dapat ang mga iniisip natin ganoon. Totoo, honest, just, pure, lovely, and praiseworthy. Against sa lahat ng ito are caves from Satan. Galing po yan lahat sa kaaway. Lies ng kaaway. So, kailangan po isang guni mo yung iniisip mo sa Word of God. Ayan, ako, mag-aalas 6 na. Bilisan na ho natin. Next po, anim. Resulta ng pag-iba ng strongholds. Ano po ang resulta kapag ka nag-iba yung strongholds, yung kuta ng kaaway sa buhay natin? Okay, meron po tayong freedom from bondage. Meron po tayong kalayaan mula sa bondage sa atin ng kaaway. Mula po sa sakop niya sa ating isip, mula po sa pagkakaalipin niya sa ating mga sa lahat, ano? So we need renewed mind. Kailangan natin ng isip na laging nare-renewed sa Lord, no? Strong faith, victory over temptations, no? Kalayaan mula sa pagkaalipin sa lahat ng bagay, no? Panibagong pag-iisip, Romans 12. Matatag na pananampalataya at tagumpay po natin laban sa tukso. Okay? Ay kailangan ng mabungang Kristiyano. Okay, mga kapatid, so yun lamang po. Kung gusto po natin na mapalaya sa lahat ng ito, nandyan lahat. Nandyan lahat. Sinabi kong lahat sa inyo. Kung paano po tayo mapapalaya, sundan lang po natin yan. God has given believers powerful spiritual weapons. Hallelujah. No stronghold is stronger than the power of Christ, mga kapatid. As we stand on God's word, hallelujah, pray and obey. No? Mag-obey po tayo sa ating Panginoong Jesus. No, strongholds will be turned down and God's truth will reign in our lives. Hallelujah. Binigyan na po tayo ng kalayaan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, spiritually. Binigyan din po niya tayo ng spiritual na sandata. So wala pong kuta o strongholds na mas malakas kaysa kapangyarihan ni Kristo sa buhay ng bawat mananampalataya. So habang tayo po ay nananatili sa salita ng ating Panginoon at nananalangin at sumusuko sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid, no? Ang strongholds po ay magigiba at ang katotohanan ng Diyos ang maghahari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po? So kapatid, ano po ang mga posibleng strongholds sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Okay? Sagutin mo yan through our message today. Nandyan po lahat yan. So, paano po makakatulong ang salita ng Diyos sa pag-iba ng strongholds? Okay po? Sana po ay tumatak sa isip natin yan. So, kung nais mong magtagumpayan ang strongholds na yan sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon, paano ba natin mapagtatagumpayan ang ating pag-iisip upang sumunod kay Kristo? Memory verse, 2 Corinthians 10:4-5. Memory verse po natin yan. Yun pong paano natin mabibigyan ang bawat isip upang sumunod kay Kristo. Yun po yun dun sa Battle of the Mind. Bibigay po natin yan sa next natin na devotion. Okay po, so let's go to our prayer devotion ngayong umaga. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa lahat ng mga nakinig, sa lahat po ng mga patuloy na nakikiisa sa devotion na ito, sharing God's word, and bago po tayo mag-pray. So, lahat po na may mga prayer requests, pwede po ninyong ilagay dyan. Good morning, Sister Brother Reggie, hallelujah, salamat sa iyo, nasa Korea ka pa rin, ano? Good morning sa iyo, salamat sa pakikisama, kay Sister Jocelyn, ang iyong may bahay, salamat sa inyo, ano? Praise God, thank you Lord Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat, yung mga prayer request ninyo, sana po nandiyan na, Pastor John Tinong, thank you sa bawat suporta
yan sa Ifugao. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Lahat po ng inyong mga prayer request, pwede po ninyong send. Yung mga nag-prayer request po sa atin na offline, sinasama po natin yan sa the prayer devotion natin ng gabi. So, patuloy lang po yung isend din yung mga prayer devotion. Thank you, Lord Jesus. So, let us pray mga kapatid. Sama-sama po tayong manalangin sa umagang ito. Panginoon, salamat po, Lord God, sa napakabuting umaga na ibinigay mo sa amin. Lord, salamat dahil nasa iyo ang lahat ng katagumpayan ng buhay ng bawat isa sa amin. Napakaliwanag nga po, Lord God, ng mga salita mo na ibinigay mo sa amin ngayong umaga. Thank you, Lord Jesus, dahil kami po ay hindi magagapi ng kaaway. Hallelujah. Kami po, Lord God, ay binigyan mo ng powerful na sandata against the enemy. And thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil hindi po kami talunan ng mga anak mo. Bagamat ang kaaway, Panginoon, ay marami po siyang ginagamit upang mabuo po ang stronghold sa aming mga isip, sa aming mga buhay, Panginoon, lalo na sa aming puso at sa aming kaisipan. But Lord God, ginagamit nga po ng kaaway, Lord God, na maging kuta o strongholds niya ang aming ang bawat pride ng aming buhay, ang bawat galit, ang bitterness, ang bawat unforgiving spirit, ang bawat isip na marurumi, mga lies, ang dami po niyang ginagawang sandata laban sa amin, Lord God. Ang mga panggayang niya sa amin. But Lord, thank you, Jesus, dahil binigyan mo po kami, Lord God, ng powerful weapons against all the weapons of the enemy in Jesus' name. Sapagkat ito po ang aming pakikipaglaban ay hindi po sa flesh by flesh. But Lord, ang aming pakikipaglaban ay spiritual na laban. Kaya ang spiritual na sandata po ang aming kailangan at ito nga po, Lord God, ay binigay mo na sa bawat isa sa amin. Ang salita ng Diyos, hallelujah, ang word of God na lagi mong ginagamit sa bawat isa sa amin at inuutos mo, Panginoon, na kailangan naming isuot ang helmet of salvation at dalhin namin ito, Lord God, bilang isang tabak ng Espiritu, ang salita mong iyan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang helmet ng kaligtasan, ang katiyakan ng aming kaligtasan kay Kristo, Panginoon, ay siyang nag-iingat sa aming isipan, laban sa lahat ng takot, laban sa lahat ng kasinungalingan at panghihina ng loob. Hallelujah, in the name of Jesus. Thank you, Lord God, dahil ang tabak ng Espiritu ay siyang nakasalalay sa sandata at baluti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ito po ay ang iyong mga salita. Lord, salamat dahil ang mga salita bang ito ay itinatago namin sa aming puso at sa aming isipan, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Maging ang pananalangin, salamat dahil ang prayer ay isang napakalaking weapons against the enemy. Lord, thank you, Lord. According to Ephesians 6:18, sinasabi mo nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng lahat ng panalangin, O Lord God, ay mamanhik kami. Tuloy-tuloy na panalangin, O Diyos, na walang pag-aalinlangan, buong pagtitiyaga, O Lord God, ay kailangan po namin isa puso ang aming pananalangin sa iyo araw-araw. Para po, Lord God, ang aming kaaway na si Satanas ay hindi makaisa sa amin. Bagkus, Lord God, kami po ay laging nalalalo sa lahat ng laban. Meron po kami, Panginoon, katatagan sa lahat ng bagay. Lord, salamat po at hindi lang yan, kundi inuutos mo sa amin na kailangan ng aming pananampalataya. Hallelujah. Ang kalasag ng faith namin, Lord God, ay gamitin namin sa pamamagitan nito, Lord God, ay mapapatay ang lahat na nagliliyab ng palaso ng kaaway ng masama. Lord, sinabi mo po yan sa Ephesians 6:16, and we believe on it, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Ito po ay isang simbolo ng pagtitiwala namin, Lord God, sa lahat ng iyong mga kapangakuan sa buhay namin araw-araw. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. At anuman po ang mga wiles ng kaaway, anuman po ang mga naghahagis na nagliliyab na palaso ng kaaway, hallelujah, sa buhay namin ay malalabanan namin, Panginoon. Hallelujah. Tulad po ng pagkatakot, pagdududa, tukso, panghihina ng loob, Panginoon.
Lahat ng kasinungalingan na ito ng kaaway, O Diyos, ay maaari po namin puksain, O God, in the name of Jesus. Kapag nananatili po kami nagniniwala, Lord God, sa mga salita mo, hallelujah, mapapawi po ang pag-ataking ito ng kaaway. Sa ang pananampalataya sa aming mga puso ay isang depensa po laban sa panliliglang ng kaaway sa amin. O tulungan mo kami, Panginoon, upang kami po ay maging manatili po, Lord God, na nakatayo sa pananampalatayang iyan at hindi po kami malinlang ni Satan in the name of Jesus. Hallelujah. And Lord, salamat dahil itinuro mo rin sa amin sa umagang ito na kailangan kami po ay nakadepensa sa banal na Espiritu mo. Dahil ang banal na Espiritu mo ay ibinigay mo na sa amin, Panginoon, ang Espiritong iyan. Hallelujah, na ikatlong persona ng Diyos, hallelujah, ay hindi lamang puwersa ng kapangyarihan, kundi isang persona na hallelujah, nakakaramdam ng aming mga isip, nararamdaman mo, Panginoon, ang kalooban namin, na lahat ng aming mga puso, Lord God, ang lahat ng nasa isip namin, Panginoon, hallelujah, ay nakikita ng banal na Espiritu. Kaya kapag kami po ay nagdepende sa Holy Spirit na yan, O Diyos, ituturo niya kami, tuturuan niya po kami, Panginoon, kung paano po kami manalangin, tuturuan niya po kami mag-stand sa aming faith, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, O Diyos. Dahil ang Espiritu mo ay siyang comforter namin, siyang helper namin, O Diyos. Hallelujah. Ibinigay mo na yan sa amin at naririto lagi niya kaming sinasamahan bilang guro, hallelujah, at comforter ng buhay ng bawat Kristiyano, Panginoon. Kasama po namin, Lord God, ang Espiritong iyan upang ang lahat ay magtagumpay sa aming buhay. Salamat sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, upang lagi naming makita ang katotohanan through your words in your Holy Spirit, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi lang siya nag-aaliw sa amin, kung hindi sa pong kapakipakinabang sa buhay namin espiritual. Lord, salamat din dahil, Lord, kapag po ramdam namin ang lahat ng mga weapons ng kaaway na tumatama sa buhay namin, Panginoon, ginagamit mo po minsan ang worship, Lord, for me, Lord God, para sa akin, talaga pong napakalaking bagay ang pag-worship sa iyo. Dahil, Lord, salamat dahil every time na worship ka namin, pinipraise ka namin, Lord, ramdam namin na nagtatagumpay ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya salamat po, Lord God, sa lahat, Lord, ng mga paalala mo sa amin sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Father. We bless your name. Salamat, Lord, dahil sa lahat ng bagay, ang katagumpayan ay nasa amin na. At hindi po mananalo ang kaaway dahil binigyan mo pa na po kami, Lord God, ng weapons against the enemy. Ang kailangan lang po namin gawin ay isabuhay ito. Gawin ito, i-practical ito, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, dinadalangin ko din po ang bawat kalahok namin sa prayer devotion na ito. Tinataas ko po silang lahat sa iyo, Ama. Hallelujah. Patubayan mo po sila, O Lord God. Abutin mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Nasaan man silang lugar. Hindi man po kami personal na sama-sama, O God. Pero alam namin na sa bawat kinalalagyan namin ay nandoon ka. Kasama mo, Panginoon. Hallelujah, upang ang bawat isa sa amin ay magpanalaginan, magpatibayan sa pamamagitan ng pakikinig namin ng salita mo at pagkakaisang pananalangin, Panginoon. Abutin mo po, Lord God, ang bawat kapatid na ito. Pastor Esmeraldo, Lord, na nasa Pangasinan at ang buong iglesia na kanyang kinaroroonan. Pastor Tinong, Lord God, sa kanilang mga revivals. Pastor Mariano Tinong, Lord, we pray in the name of Jesus. Dinadalangin ko po ang mga kapatiran sa Pucha Ifugao, Panginoon, na kanyang kinalalagyan at kanyang kapatid, Brother Pastor Noli, Lord, we bless mo po silang lahat sa kanilang mga revivals, sa kanilang mga powerful, Lord God, na pagganap mo sa buhay nila, sa buhay ng puso at katatagan ng bawat Kristiyano na kanilang kinasasakupan. Lord, patuloy mo po silang gabayan. Patuloy mo po sila, Panginoon, na samahan, Lord God, araw-araw. Maging, Lord, si Ate Seni na nakasama namin ngayong umaga. Salamat sa buhay ng ate na ito. Patubayan mo po siya at ang kanyang buong anak.
Hallelujah, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, Panginoon, dinideclare po namin ang katagumpayan sa pamilyang ito, O Diyos, upang ang lahat sila ay patuloy na manampalataya sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maging kay Brother Reggie na nasa Korea, Panginoon, ang kanyang pamilya na nandito, sila Sir Jocelyn, ang kanyang mga anak, patubayan mo po sila. Gabayan mo po sila, O God, sa kanilang pagkaraw-araw na buhay, Panginoon. Tulungan mo sila, O God, kahit sa kanilang pagkakalayo mag-asawa, ikaw po ang patuloy na mamagitan sa pamilyang ito, O Diyos. Itinataas ko po sila, Panginoon, sa mga sumandalig ito, patuloy ka magtagumpay sa kanilang mga buhay. Gamitin mo rin po sila, Panginoon, na maging blessing, hallelujah, sa kanilang mga kinatatayuan, O Lord God, kinalalagyan sa mga sumandalig ito, O Diyos, hallelujah. Ikaw po ang patuloy, Lord God, hallelujah, na magtagumpay sa buhay ng mga kapatid na ito. Maging kala Sister Nessie, Lord God, hallelujah, at ang kanyang asawa, Panginoon, na nasa Cordon Isabela. Salamat po, Lord God, sa lapagalagi ang suporta nila, O God, sa online live na ito. Salamat sa buhay nila. Pinagpipray ko din po sila, Panginoon. Maging kala Pastor Dumo, Pastora Grace, at sa mga kapatiran pa, Panginoon, na hindi ko man mabanggit, Panginoon, Lord God, pero alam mo kung sino sila, Panginoon. Patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo po silang i-bless, at sa lahat pa po, Panginoon, maaabot, Panginoon. Hallelujah, na live na ito, O Diyos, itinataas ko po sa iyo. At sa mga nagbigay po ng mga prayer request, Panginoon, Lord, salamat sa buhay nila. Sana po ang kanilang mga panalangin, O Lord God, ay madinig according to your will, O Lord Jesus. At maging sa aming mga pastors, saan man sila, Panginoon, under man ito ng New Testament Assemblies of God, Lord, patubayan mo po sila, Ama. Hallelujah, abutin mo po sila, Panginoon. Ang anim na distrito ng New Testament Assemblies of God, mula po sa Mindanao, Hong Kong, sa Apayao Province, Lord, sa Abra, at maging dito sa Benguet, Lord God, La Union, hallelujah, Pangasinan, Lord Jesus, Isabela, Lord, St. James, Lord, i-bless mo po ang bawat pastors at bawat churches na naririto, Panginoon, sa mga lugar na ito, Diyos. Patuloy mo po silang pagtagumpayin sa kanilang mga ginagawa araw-araw. Kung ito po ay iyong kalooban, Panginoon, pinapanalangin po namin ang katagumpayan ng kanilang patuloy na pagtahak sa iyo, O Diyos, at sa araw-araw nilang pamumuhay. Lord, thank you, Father God, and we give you all the praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.